yan. Nais mo bang malaman kung ano talaga ang ibig sabihin po ng tawagin na anak ng Diyos? No? Kung may mana po ba tayo sa langit, alam po ba natin ang nakalaan ba ito sa atin o sa ibang mga tao? At posible kaya na ang daan patungo sa kalwalhatian ay nagsisimula sa mga pagsubok na nadaraanan po natin ngayon. Alam niyo po dito sa ating pong text sa Romans 8:17, ito pa ang sabi, at kung tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang tayo'y nagdurusa kasama niya upang tayo'y luwalhatiin ding kasama niya. No? So, napakaganda po, binabanggit po dito, no? Ipinapahayag po dito ni Pablo ang isa sa pinakadakilang pangako, no? Dito po sa kasulatan. Ang mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos at dahil dito, tayo po ay takapagmana ng kanyang kaharian. Dito po sa sanlibutan ito, ang mana ay nakukuha sa magitan po ng ugnayang pamilya, no? Ang anak lamang po ang tumatanggap actually ng pag-aari ng ama. No, gayon din ang mga anak ng langit, ang takapagmana at nakatitiyak po tayo na tayo ay magmamana kung tayo ay nakaugnay sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit yung pamana po rin ito ay nangangahulugan na nakikibahagi rin po tayo sa pagtitiis ng ating Panginoon. Sapagkat bago ang corona, may krus muna na tayo po ay daraanan. Kaya kailangan dapat maintindihan po natin ito. Tayo nga ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, pero kailangan rin naman ay kung ano ang nangyari o nararanasan pa natin dito sa mundong ito, ay ganun din naman ay kailangan ay ating pong tiisin ang mga bagay nito hanggang sa dumating ang mana na galing sa ating Panginoon. Okay? So, dito po sa ating pong teksto, binabanggit na we are heirs. No? Meron po tayong 4 na puntos doon sa ating pong pagtutuunan ng pansin ngayon. H-E-I-R, heir, tagapagmana. Ano ba yung mga mga puntos natin? Letter H, heritage as God's children. No? Tayo po ay pamana po, no? Dahil tayo mga anak ng Diyos. Letter E, equality with Christ as co-heirs. No? Pantay-pantay po tayo, no? Equal po. Dahil tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Letter I, involvement in His suffering. Pakikilahok din naman sa naging pagdurusa ng ating Panginoon. Okay? And letter R, reward in His glory. Gantimpala po. No? Now, dito po sa ating pong pinag-aaralan, tayo po actually ay, since tayo ay tagapagmana, binigyan, inopen ng ating Panginoon na tayo po ay maging tagapagmana. No? Pero meron pong kailangan na mangyari. Since ang mana po natin ay darating, no, sa pagbabalik ng ating Panginoon, there is a time, no, time difference between now at saka yung pagbabalik ng ating Panginoon na kailangan nating maranasan. Now, since meron pang kasalanan dito sa mundo, nandyan pa ang kaaway, mararanasan po natin yung mga binabato na mga pagsubok, mga hirap na binibigay sa atin ng kaaway. Pero alam niyo po, marami ang mga binigay sa atin na promises, na mga pangako na ating Panginoon na hindi naman tayo niya iiwanan o sige, bahala kayo. Ito yung mana dito. Dapat makarating kayo dito by hook or by crook. Hindi po gano'n. No? Tayo po ay sasamahan din naman ng ating Panginoon. Okay? So, tingnan po natin yung letter H, no? Heritage as God's children. Binabanggit po doon sa text. Now, if we are children, then we are heirs, no? Heirs of God, no? Kung tayo daw po ay mga anak, ay tayo tagapagmana ng Diyos. Nagsisimula po ang ating pong mana sa ating pong
pagkabilang doon sa pamilya ng Diyos. Hindi po tayo mga banyaga o foreigner o mga alipin. Tayo po ay anak ng hari, no? We are children of the King. Yan. Ang pinaka dakilang handog po ng ebanghelyo ay hindi lamang po ang kaligtasan mula sa kasalanan, kundi yung pagiging anak ng Diyos. Okay? Sabi po sa John 1:12, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God." No? Dito po ay binabanggit, no, na lahat ay nagsitanggap. Tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay lumapit sa Kanya dahil Kanya po inalok ang Kanyang pag-ibig. Tayo rin naman ay binigyang karapatan na magiging anak ng ating Panginoong Diyos. So, hindi po tayo mga banyaga. So, hindi po tayo mga tao na parang walang karapatan. We have been given the right to be children of God. No? Sabi po sa Galatians 4:6-7, "Wherefore thou art no more a servant but a son. And if a son, then an heir of God through Christ." No, hindi na po tayo mga alipin, no? Alipin sa kasalanan. Tayo po ay mga anak na. Tayo po ay naging tagapagmana, no? So magitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Ang sabi po ni Ellen White sa Steps to Christ, page 67, "Through simple faith in Christ, every son, daughter of Adam may become a child of God." Okay? Yun na po. Sa magitan ng ating pong simple lang po binigit dito, no? Simpleng pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, sa pananalig natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, nabanggit dito na simple. Dahil kapag tayo ay naniwala sa ating Panginoon, it is actually not just our power, no, that makes us believe. Kapag tayo ay naniwala sa ating Panginoon, tinutulungan rin naman tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na lalo pang lumalim yung pananampalataya na yon. Hindi sa sarili nating kalakasan. Dahil tayo po ay lumalalim ang pananampalataya sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. Sa ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan, lumalalim ang ating pong pananampalataya. Sa ating pong paglakad kasama ng ating Panginoon, lumalalim ang ating pananampalataya at lalong lumalakas ang ating pong pananalig sa ating Panginoong Diyos. No? Tayo po ay hindi lamang po inampon, no? Kundi tayo po ay, when we were baptized, pinanganak po tayong muli at tayo po ay bago, no? Tagapagmana po tayo ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag po nating sabihin na o isipin na tayo ay hindi tatanggapin ng ating Panginoon. When we were yet sinners, ang sabi nga ay Christ died for us. Hindi po natin kailangan na mamuhay na para pong pulubi. No? Dahil po tayo ay mga anak ng Diyos. We are sons of the King. Tayo po ay mahalaga. No? Kaya nga kung titingnan po natin ang ating pong pag-aaralan ng salita ng ating Panginoon, we might be, no? Kasi alam niyo po yung yaman na binabanggit sa atin, yung kayamanan na tayo mga anak ng hari, hindi po ito nai-equate doon sa kailangan ay magara yung sasakyan natin, malaki ang bahay po natin. Hindi po yun eh. Dahil tingnan po natin, ang kaligtasan po ay libre. No? Hindi po ito nabibili. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan na mag-ipon ng maraming mga pera para lang lumapit at sabihin, "Oy, bilhin ko yung kaligtasan." No? Hindi po ito nadadaan sa paglapit sa mga taong iniisip natin na they are religious. No? Hindi po yun. Dahil ang kayamanan, ang kaharian, ang pagiging anak ng Diyos ay nakukuha kung tayo ay magtitiwala at merong pananampalataya sa ating Panginoon. Personal po ito. Okay? So napaka-importante, alalahanin po natin yan mga kaibigan, na we are children of God through
Christ, no, who suffered for us. We are adopted. Okay? So ang pangalawang puntos po natin, letter E, equality with Christ as co-heirs, no? Tayo po ay kakapagmana, no? Na tayo po ay kapareho ng ating katuwang ng ating Panginoong Hesukristo. We are co-heirs with Christ, mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Alam niyo po si Kristo, hindi lamang po ating tagapagligtas. Siya rin po ang ating nakatakdang kapatid, no? Na nagbabahagi ng kanyang mana sa atin. Pero niyo, hindi napaka-unselfish ng ating Panginoon, no? Siya po ay, kung tutuusin, siya ang may-ari ng lahat, pero kanya pong ibinabahagi po ito. Binibigyan tayo ng pagkakataon na manahin din naman yung kanyang minana. Lahat po ng pag-aari, no, ay pinapangako niya na tayo ay makikibahagi kung tayo ay mananampalataya sa kanya. Sabi po sa John 17:22, "The glory which thou gavest me, I have given them." Biro niyo, ang ganda yung attitude ng ating Panginoon. Yung pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi niya, ang kaluwalhatian daw na binigay sa Kanya, ibinibigay rin po sa atin. No? Kaya ito po ay isang pagkakataon. Hindi actually a right ito. No? It is a blessing na binibigay sa atin. Sabi sa Revelation 3:21, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne." No? Yung mga nagtatagumpay, nakasama ang ating Panginoon, bibigyan niya ng pagkakataon na umupo din naman sa kanyang trono. No? Sabi po sabi ni Ellen White sa Desire of the Ages, page 834, "All that the Father has given to the Son has been given to us through Christ." No? Ang binigay po ng Ama sa ating Panginoon ay maibibigay din sa atin sa pamamagitan ng anak na ating Panginoon Kristo. Alam niyo po, ang anak ng Diyos ay naging anak din naman ng tao. No? Para po yung anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Yan, di ba po? No, ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus ay Diyos. Siya po ay nagkatawang tao na nakapareho po natin upang tayo na makasalanan na nailayo, no, dahil sa kasalanan ay maibalik muli, maging anak muli ng ating Panginoong Diyos. Ang ganda po. Huwag po natin ikumpara yung buhay po natin sa iba. No? Taglay po natin ang dakilang mana. Tayo po ay kabahagi doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Mabuhay tayo na meron pong kumpiyansa, no? Na tayo po ay isang tagapagmana sa langit. Pero alam niyo po, kailangan din dahil ang pagiging anak ng Diyos ay open po sa lahat. No? Meron nga akong nakita doon sa Facebook, yung isang vlogger, parang binabash, no? Binabash siya ng ilang mga viewers, no? Dahil itong vlogger na to, kanya pong binablog, no, yung mga yung mga freebies, no? Freebies katulad ng kapag meron kang special na card, no? Meron kang specific na card, pwede kang pumunta doon sa mga lounges doon sa mga airports, no? Kapag ikaw ay may cellphone, Globe cellphone for example, na ito ay platinum, no? Maaari kang pumunta doon sa specific na lounge, na PAGS, no? Parang ganyan. No, yung ibang mga merong access doon sa lounge. Sinasabi niya, bakit mo ba sinasabi yan? Bakit mo ba sinisiwalat sa mga tao yan? Dapat yan exclusive, no? Huwag mo sabihin para konti lang ang pupunta. Parang gusto nila na wag sabihin sa mga tao, wag i-vlog na kapag meron kang ganitong card ay pwede kang pumasok doon sa lounge na ganito and lounge na ganyan. Ang sabi nung vlogger, sabi niya, bakit pipigilan ko yung sarili ko? Kung meron silang card, they have the right to go inside doon sa lounge. Kung hindi nila alam, hindi sila pupunta. Pero
pwede silang pumunta dahil may karapatan silang pumunta. No? Ganoon din po, kung tayo ay nalaman na natin, halimbawa, may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, alam na natin na tayo ay mga anak ng Diyos, no? Huwag po natin sarilinin din yun. Kailangan rin naman ibahagi natin sa iba para sila rin naman ay maging anak ng Diyos at sila rin naman ay maging tagapagmana. Okay? Now, ang sunod po, yung letter I, involvement in His suffering. No? Hindi lang po pala tayo ay nakafocus doon sa kasiyahan. Binabanggit po dito say, if indeed we share in His sufferings. No? Yun po pala. Tayo ay binigyan ng karapatan ng ating Panginoon na magmana ng buhay na walang hanggan at maging mga anak ng Diyos. Pero meron po tayong dadaanan, no, na mga sufferings. No? Ito po ay parang nakakatakot naman. Ito ba ang kapalit? No? Usually, ganyan ang mga tanong po natin. No? Pag there is an offer that is too good to be true, ang tatanong natin, what's the catch? No? Lagi natin ganyan. Ano yung catch? No? Binabanggit po dito sa atin ay yung pagiging tagapagmana, hindi po nangangahulugan na ligtas na tayo sa mga pagsubok. Ngunit sa magitan ng mga ito, tayo po ay nauhubog po tayo. No? Yung pagdurusa, hindi po ito parusa. Ito po ay pakikibahagi kay Kristo. Tulad si Jesus din naman ay nagtiis. No? Bago doon sa krus, nung siya po ay dumating po dito, bago siya tumanggap ng kalwalhatian, gayon din po tayo. Tinatawagan tayo na maging mananampalataya at kailangan rin natin magtiis, no? Now, hindi naman po sinabi dito na na yung pagtitiis ay exclusive, no? Exclusive lang dun sa mga nanampalataya. Actually, lahat po tayo naman dito nagsasuffer, no? Lahat dahil sa kasalanan, we are suffering kahit yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon, they're suffering. Exempted ba sila sa mga kalugkuluhan dito sa mundo? No? Katulad lang nung nakaraan na nagkaroon ng bagyo, no? Tapos nagkaroon ng baha. Yan. May mga ganyang yugto sa ating pong buhay. Marami ang nagdurusa. Kahit hindi mo kilala ang ating Panginoon, magdurusa ka pa rin. Kapag kahit kilala mo ang ating Panginoon, ito naman yung binabanggit, no? Na tayo ay nandito pa rin sa mundo na meron din naman tayong suffering. Sabi po sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Ano po ba ang ibig sabihin ng suffering dito? Alam niyo po, ang kaaway nandito pa, no? Hindi pa siya napaparusahan, hindi pa siya naaalis, no? So, kapag tayo ay na kay Kristo, dahil merong great controversy between good and evil, between Jesus and Satan, we are at the middle and we are asked to join a group, no? Hindi po pwedeng nasa gitna po tayo. You will join a team. Either you are for Christ or either you are for Satan. Okay? Ito lang po ang problema. Ang problema is, kapag hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, automatically, we are part of Satan's team. No? Kaya kung tayo po ay palinga-linga at hindi natin alam kung ano yung ginagawa po natin o pupuntahan po natin, ay nako, mag-ayos-ayos po tayo dahil baka mamaya you are on the other side, no? Sa team ng kaaway. Kaya napaka-importante, every day, no? Lagi tayong nasa ating Panginoon. Every day, lagi tayong tumawag sa ating Panginoon. Every day, lagi tayong makasama ng ating Panginoon. Dahil pupuntiryahin po tayo talaga ng kaaway. No? Talagang ang mga ibabato na mga pagsubok o na mga kabagabagan, yan, ang mga test ay sa atin, no, ipupukol. Pero
Tayo po ba ay helpless? No, hindi tayo helpless because we are with Christ. Kapag kasama natin ang ating Panginoon, mananagumpay tayo anumang pagsubok ang ibato sa atin ng kaaway. Sabi po sa 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with Him. No? Dahil kapag tayo ay nagsasuffer, alam niyo po, hindi po, kapag tayo tumanggap sa ating Panginoon, our lives will not be a bed of roses. No? Hindi po yun ang ating matatanggap. Dahil ang isang diamond, for example, and gold, bago pa yan magawa, bago pa mangyari na maging dalisa yan, they go through pressures at kung ano-ano pang mga bagay na mangyayari sa kanila bago sila maging diamond, no? So ganoon din tayo. If we are in Christ before we receive yung gantimpala ng ating Panginoon, bago natin 'yan matanggap, no? Ay tama po na we will also suffer. But be of good cheer. Kung sabi natin Panginoon, I have overcome the world. Sabi po sa Steps to Christ, page 71, the trials of life are God's workmen, removing the impurities and roughness from our character. Yun naman po pala, no? Yung mga pagsubok ng buhay, ito daw po ay manggagawa ng Diyos upang daw po alisin, no? Yung dumi at gaspang ng ating pong pagkatao. No, meron po naman palang goal, no? Kaya nararanasan po natin yung pagsubok. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, ang naaalis po sa atin yung dumi natin at naaalis po yung gaspang ng ating pong mga ugali. Na kung titingnan niyo po kung ano yung mga naging reaction niyo for the past day or for the past week, meron po bang kagaspangan ng ugali? Napaka-importante na ating pong tingnan din naman ito at maiayon yung ugali natin sa ugali natin Panginoon. Hanggang hindi po natin naaalis, no, sa magitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon ay ang ating pong mga ugali ay katulad pa rin ng mga ugali ng mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Kapag dumadaan po tayo sa hirap, ito po yung tandaan po natin, no? Tayo po ay sinasamahan din at binibigyan biyaya ng ating Panginoon. Parang isa po yung kutsilyo na pinapanday, no? Yung mga pagdurusa po natin ngayon, ito po yung paghahanda para sa kalwalhatian sa susunod, no? At ang pinakahuli, reward in His glory, in order that we may also share in His glory, no? Upang tayo daw po ay makasama din naman sa kanyang kalwalhatian. Hindi po pagtatapos ng ang ating pong pagmana, yung mga parusa, no? Hindi po kundi ang end goal ay yung kalwalhatian. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang po kapatawaran ng kasalanan, kundi yung pakikibahagi, no, sa walang hanggang tagumpay ng ating Panginoon. Sa Romans 8:18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us, no? Kaya nga, sasabihin po natin, napakahirap naman ng buhay, ang dami ng pagsubok, no? Pero sinasabi po sa Romans, hindi po natin kailangang akalain, no, na yung hirap dito sa mundong ito ay maihambing natin dun sa kalwalhatian na darating sa atin. Yung kalwalhatian ay naibibigay, hindi po natin na-imagine pa kung gaano kaganda, no? Sabihin na lang po natin na ganito. Kung ngayon ay 70 years ang ating pong buhay at sabihin mong napakaganda ng buhay mo ngayon na ayaw mo nang tapusin, no? Minsan naiisip tayo sa ating Panginoon, Panginoon, ang dami ko pang kailangang gawin, ang dami ko pang iniisip, no? At matatapos na yung buhay natin, 80 years old na tayo, malakas pa tayo, no? Kung gano'n ang buhay po natin na gusto pa nating mabuhay ng mas mahaba, no?
ang ibibigay sa atin na buhay na walang hanggan ay yung hindi po pa natin ma-imagine kung gaano kaganda yung buhay natin. And we will, no? We will cherish that life for eternity. No? Kaya hindi po natin kailangan i-compare. Sabi po sa 2 Corinthians 4:17, and for our light affliction worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. No? Yung mga maliliit daw na mga kapighatian, no? Ito pa ay gumagawa sa atin na mas magandang kaluwalhatian mula sa ating Panginoon. Kaya nga, kung titingnan po natin ang mga ating pong naranasan, ano man yung natitiis po natin ngayon, ito po ay papalitan ng ating Panginoon ng walang hanggang kagalakan. Yung mga parusa ay pansamantala lamang po ito. Ngunit yung kaluwalhatian na ibibigay po sa atin ay pangwalang hanggan. Kaya nga, dito po sa Romans 8:17, binibigay po sa atin dito yung pagkakilanlan po natin. No? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Kristo. No? At tayo po ay kabahagi sa kanyang pagdurusa. At ang ating mana ay kaluwalhatian na naghihintay po sa atin. Yung mga pangako na ito na binibigay po sa atin, hindi po ito batay sa pagtitiis natin o silikas natin. Ito po ay ibinuhos at ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So tandaan po natin, letter H, a heritage as God's children. No? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Letter E, equality with Christ as co-heirs. No? Takapagmana tayo, no? Kay Kristo bilang talagang co-heirs. At letter I, involvement in His suffering. No? Pakikilahok sa kanyang pagdurusa. And letter R, reward in His glory. Alam niyo po, yung pamumuhay po natin bilang tunay na takapagmana ng ating Panginoon, ito po ay hindi lang spiritual, kundi physical at emotional. No? Tayo po ay magiging peaceful sa mundong ito kahit pa hinihintay pa natin yung mana. Sinasabi na dadaan tayo sa pagdurusa ng ating Panginoon, pero pag lagi tayo nasa ating Panginoon, anuman ang kinakaharap natin, nagdurusa man tayo, masaya pa rin tayo sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Ano man ang dumating sa ating buhay, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Manindigan tayo at mahalin natin ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat Siya ang nangako na kung tayo ay magtitiis kasama niya, tayo na magmamana ng karyaan ng langit. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagpapasalamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na tanggapin kayo bilang personal at tagapagligtas. Panginoon, ano man ang mangyari sa aming pong buhay, alam po namin, hindi niyo kami iiwanan, bagkus sasamahan niyo po kami. Kaya lagi namin tinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Kayo nawa po ang siyang manguna sa amin upang sa lahat ng bagay ay makita kayo na nakatahan sa aming puso at maranasan ng aming pong mga nakakasalamuha ang pag-ibig po ninyo na ibinibigay sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.